Tadto sa mga guys kay makuha kami puso saging alas 2 sa hapon para may sudan man tanong. Kita ko sa inyo kung anong kabuhi isang probinsya. Timpi lang di ang problema sa daan. Dalhin natin ang maywagang itak. Fast forward tayo mga kois, no? Papunta na tayo sa bukid para kumuha ng pang-ulam natin ngayong gabi. At iniwan na namin yung motor at naglakad na lang kami. Kasama ko pala ngayon si Bibo dahil mahirap yung lalakarin papunta sa bukid. Oh, tara, let's go mga kois. Oh, patingin-tingin muna tayo sa mga paligid natin. Baka may ahas na lumitaw. Diyan si Bibong, hawak na hawak niya yung itak para sa aming gagamiting pangkuha ng puso ng sagi. Binilisan na namin yung paglalakad mga kois dahil baka maabutan kami ng ulan. Baka mabasa pa kami. O napadaan pa kami sa mga ilog dito. Pagpapunta pala kayo sa bukit namin guys, no, may dadaanan kayong ilog. Malinis na tubig na nanggaling sa mga bundok. Dito sa aming lugar. Sensya na kayo guys kung malayo yung bukid namin. Lalakad pa kasi kayo ng medyo malapit na lang. Ito, patingin-tingin na lang sa mga papaligiran. Ang gaganda ng tanawin. Hindi naman kayo mapapagod sa mga lalakarin guys kasi makikita yung tanaw ng bundok dito. Magandang tanawin. Papunta na pala kami yan. Paakyat na kami ng bundok kasi nandun yung kubo-kubo namin. Kita nyo yung hagdan. Madali lang yan. Gawa yan ni Bibong. Oh. Ginawa niya daw yan para sa atin. Yun, Bibong yan. Bibong yan. Napagod ka tuloy. Saan ya? Kasi pa pumunta kagabi. Gumala ka pa kasi. Ibis na itulog mo na lang yan eh. Ayan tuloy. Pahirapan ka mag-akyat ng bundok ka. Dapat dito guys kailangan ng kondisyon yung katawan mo para umakyat dito sa bundok namin kasi pahirapan dito eh. O tingnan nyo guys, mga puno ng rambutan yan guys. Pag nagdating ng summer bubunga yan, marami namang prutas na kukunin kami at kakainin ng libre, hindi na binibenta pa. Hiningal din ako guys oh. Tingin ko lang video lang sa mga ubo namin. Pasensya na ako madumi dahil dito na kami nagluluto. Dito na rin namin nilalagay yung pangagamit namin pang bukid. Sabay binidyoan ko na rin yung mataas na puno ng durian guys oh. Sa ilalim ako ng puno ng kasi meron dito kaming duyan to. Paduyan-duyan lang ako guys. Basta na kami kaulan guys. Apoy, sabta nyo may ulan. Oh, ulan dito oh. Fast forward tayo mga guys. Dito na kami sa bahay. Pinilit na lang namin umuwi at tinanda yung pang luto namin sa ulam na puso ng saging at sitaw. At kasama ko tong dalawang bata na nagpuputol ng sitaw. Ayan guys oh, kita yung patak ng ulan. Ito guys, sabayan na lang natin ng pagtimpla ng kape dahil sobrang lamig. At kunin na natin yung mahiwagang takuri natin oh, na sobrang tanda na. Sobrang tanda pa sa akin yan. Buhos na natin sa kape natin. Kape tayo mga guys sa malamig na panahon. Dito guys, nagprepare na kami ng pangluto namin sa sitaw at puso ng saging. Tapos ko nang balatan yung bombay saka luya. Iniwa-iwa ko na to. Inuna ko muna yung sibuyas. Tapos yung luya na naman. Iniwa-iwa ko para sa sitaw. At katapos nyan, sinunod ko na rin tong bawang. Pinaghiwalay ko lang yung bawang. Sabay pukpok para madali lang makuha ang balat niya. Tapos kinuhanan ko na ng balat para mabilis. Wala nang pagandahan sa paghiwa niyan. Basta importante mahiwa ko. At patapos kong humiwa, pinaghiwalay ko na yung mga ingredients ng nasa sitaw at puso ng saging. Ito pala nakasala ang puso ng saging para maging malambot. Tapos kung pakuluan yung puso ng saging, pinaghiwalay-hiwalay ko na naman yung kanyang bulaklak saka yung laman ng bulaklak niya na matigas. Ito guys, oh. Yan.
At tinulungan na ako ni Bibong na kunin yung matigas na part ng bulaklak sa puso ng saging. At pinagsama-sama ko na yung mga ingredients para sa paggawa ng puso ng saging na patty. Mainit na yung wali, and then fast forward na tayo. Ito na ang finished product guys ng puso ng saging na patty. Pasensya na guys, ito lang yung niluto ko. Bukas na yung sitaw. Bye bye!